Hello everyone, I'm going to discuss you on how to find the z-value of the normal distribution. So let's take this as an example, which is this. We're going to solve this 4. So for number 1 is 0.65. 0.65. So, ang kukunin lang natin is itong dalawa. Ito muna. Tapos, itong isa is i-ano muna natin. Kapag, ganitong mangyayari. 0.6 tapos 0.0.5 kapag maghahanap tayo ng C distribution. Ito is mawawala siya, malilipat siya. Pero, ito mag-change ng dalawa ng mga 0. Tapos, ito is hindi. So, here is the C table. So, nakalagay dito is 0.6, 0.05. So, 0.05 dito. Yung pinakahulihan dito mo yung hahanapin sa linya na to. Tapos yung pinakaunahan, which is yung 0.6, is dito. So, hahanapin natin. So, nakalagay dun is 0.6. So, ito. Tapos, nakalagay din dun 0.0.45. So, magiging answer dyan is ito. 0.2.4. So, paano natin i-graph? Nakuha na natin yung area of C tip. Dito naman tayo sa pangalawa, which is 2.19. Ang mangyayari ulit dyan is kukunin natin to 2.1 tapos yung 9 is magiging 0.09. Papalitan natin tong dalawa into 0. Ito. Hanapin natin 2.1, 0.09. So, 2.1 tapos 0.0 times 0.0. 2.1 is 2. So ito yung answer. 4.857 kasi 0.09 and 2.1. Pag inana natin is ito. So, ang answer is 0.857. Ito yung z-value and ito rin. So, ito naman pangatlo. Negative 3. So, paano kukunin yung negative 3? So, ang mangyayari is negative 3.0. Tapos, yung 0 naman is magiging 0.00. Kapag nakalagay lang dyan is isang number lang, ang means kaya itong nasa taas niya is 0. So, since nakalagay dyan is 3, actually, pag hinahanap natin siya sa z-table is magiging positive yan. So, since nakalagay dyan is 3.0, ito yung 3.0. Since walang nakalagay dun na, diba nakalagay dyan is 0.00, mangyayari ito. 3.0 is, ang answer niya is 0.4987. Is equals to 4987. What if
number 4 naman is 1.8. 1.8. Meaning, pag din ganyan, magiging 0 din yan. So, 1.8 tas 0.00. Kasi, para makakuha mo yung nasa yung dito, kailangan mo ng pangatlo. Kaso ito kasi dalawa lang. Walang kulang dito. So, mangyayari, magiging 0.0. So, 1.8 tapos 0.0. 0.4641 ang answer. Yeah. And that's all. Ganyan lang kadali maghanap ng z-value.